Sa Arizona, ang mining town ng Prosperity ay kilala noon sa great production ng gold pero matagal na ring sarado ang mines. Isang gabi, may lalaking nagdadrive ng truck na puno ng chemicals at hindi niya napansin ang rabbit sa gitna ng road, kaya bigla siyang lumiko para umiwas at isang toxic barrel ang nalaglag mula sa truck at lumubog sa pond. Kinabukasan, dumalaw si Joshua sa pond para mangolekta ng crickets na pang-feed sa mga pet spiders niya, hindi niya alam na contaminated na ang lugar. After 1 week, pumunta si Mike kay Joshua dahil mahilig din siya sa spiders at gusto niyang makita ang pets nito, pero natatakot pa rin siya kapag may spider na tumatalon sa glass. Napansin niyang unusually large ang mga spiders kaya sinabi ni Joshua na, magic crickets, daw ang pinapakain niya at umaasa siyang yayaman dahil dito. Habang nagdidiscuss sila ng Deores, isang tarantula ang nakatakas sa enclosure. Tinuruan ni Joshua si Mike tungkol sa iba't ibang spider breeds at ipinakita niya si Canuela, ang deadly queen na may acid na kayang pumatay ng prey mula sa loob. Pagkaalis ni Mike papuntang school, doon lang na-realize ni Joshua na missing ang isang tarantula. Hinanap niya ito pero nauna itong gumapang sa likod niya at kinagat siya sa leeg, dahilan para mapasigaw siya sa matinding sakit. Sa pagkalat niya, natamba ang mga enclosure at nakatakas ang lahat ng spiders, gumapang sa buong room at inatak pa ang parrot ni Joshua. Isang week later, sinubukan ni Mike bumisita ulit pero pagdaan niya sa pond ay naharang siya ng nanay niya na si Samantha, ang town sheriff, nakasama si Deputy Pete habang sinusubukan nilang kunin ang barrel para may padala sa lab at malaman ang chemical na nagpulot sa tubig. Delikado raw ang area kaya pinasakay niya si Mike pauwi. Sa daan, may group ng teenagers na nagbibigay ng sobrang bilis at nagpupal ng crazy tricks, kaya pinara sila ni Samantha at pinasakay si Ashley sa truck habang binibigyan ng fine si Brett na stepson ng mayor. That night, sobrang tagal ni Ashley sa phone kaya ginalaw ni Mike ang cables para isipin niyang sira ang line, at ginamit niya ang phone para tawagan si Joshua pero walang sumagot. Samantala, ang bahay ni Joshua ay puno na ng cobwebs at ang katawan niya ay kinakain na ng mga spiders na kasing laki ng dogs. Sa mall, inanunsyo ni Mayor Wade na may financial problems ang town at iniisip niyang solusyon ang pag-build ng commercial complex ngunit kailangan niya ang lands ng locals. Lahat nagsimulang magreklamo sa idea, kasama si Chris na anak ng mine owner na namatay 10 years ago. Kakabalik lang ni Chris sa town at alam niyang may gold vein na nahanap ng father niya sa mine kaya ayaw niyang ibenta ito. Nag-away sila ni Wade at nauwi sa pagsuntok ni Chris kay Wade, pero bago pa lumala ay inawat sila ni Samantha. Naalala niya na may temper si Chris at sinabihan niya itong mag-behave pero hindi niya muna inaaresto. Pagdating sa bahay ni Pete, napansin ng pusa nila ang isang spider na pumasok sa vents kaya sinundan nito. Sa oras ding iyon, kinuha ng asawa ni Pete ang isang can sa pantry pero dahil nag-aaway sila, hindi niya nakita ang spider na nagtatago doon. Bigla nilang narinig ang pusa na umiiyak sa loob ng vent at may lumabas na kakaibang marka sa wall na parang hugis pusa at spider. Sinundan nila ang tunog papunta sa ceiling at nang nag-flicker ang ilaw, narinig nila ang pagpanaw ng pusa. Kinabukasan, nagkwentuhan sina Chris at Aunt Glatos tungkol sa dahilan ng pag-alis niya noon at lumabas na binugbog niya ang ex-husband ni Samantha. May feelings pa rin siya para kay Samantha kaya tinuruan siya ni Glatos na gumawa ng paraan. Samantala, sinubukan ni Mike mag-sneak out pero nalaman niyang naka-handcuff ang bike niya. Si Ashley naman ay aalis para makipagkita kay Brett kaya binigyan siya ni Samantha ng taser bilang proteksyon. Biglang dumating si Chris na may dalang flowers para yayain si Samantha at pumayag naman ito. Habang nag-uusap sila, sinamantala ni Mike ang chance para umalis at naglakad papunta sa bahay ni Joshua. Pagdating niya, nagulat siya sa sobrang daming cobwebs pero walang kahit isang spider, wala rin si Joshua o ang parrot niya, pati bodies nila wala. Inikot niya ang likod ng bahay at may nakita siyang malalaking footprints na nagpapakitang mas lumaki pa ang mga spiders. Sunod niyang nilapitan ang entrance ng mines at nakakita siya ng malaking spider leg. Bigla siyang nakakita ng giant spider sa dulo ng cave kaya umatras siya bago pa siya mapansin. Sa ibang parte ng mines, gumagawa si Chris ng plano kasama ng ilang workers para hanapin ang gold vein ng father niya. After work, nag-drive siya pauwi at nadaanan si Mike kaya pinasakay niya ito. Sinubukan ipaliwanag ni Mike ang nangyayari kay Joshua at sa spiders at ipinakita pa ang malaking leg, pero inisip ni Chris na prank lang ito at hindi naniwala. Balik sa mine, may isang lalaking nagwo-work pa at napansin niyang jammed ang hose niya. Hinay pa niya ito pero biglang pumasok sa bibig niya ang maraming spiders.
Habang lumalabas ang mga maliliit, dumating si Consuela para tapusin ang lalaki. Pag-uwi ni Mike, dumaan siya sa window pero nahuli siya ni Samantha. Sinubukan niyang i-explain ang tungkol sa spiders pero galit si Samantha dahil nag-sneak out siya at akala niya nag-iimbento lang ito dahil sa daming TV na napapanood niya. Sa gabi, isa sa mga ostrich ni Wade ang napatay at lahat ng iba pa nagsimulang magpanik. Narinig ni Wade ang ingay kaya lumabas siya para tingnan ang nangyari at nakita niya ang buto ng patay na ostrich, pero hindi niya nakita ang spider dahil nakatago ito sa ilalim ng lupa. Isa-isang naglalaho ang mga ostrich sa paligid niya na parang nilulunok ng lupa. Kinabukasan, nag-radio si Haron at pinag-uusapan ang mga patay na hayop na nadidiskubre sa mga bahay, habang nagbabato siya ng mga conspiracy theory sa show niya. Samantala, pumunta si Ashley para manood ng bike race ulit, pero pinigilan siya ni Brett sa truck para makipaghalikan. Naging handsy si Brett kaya pinigilan siya ni Ashley at sinabing hindi pa siya ready. Hindi matanggap ni Brett ang no, at itinuloy pa rin niya ang ginagawa kaya kinuha ni Ashley ang taser at tinamaan ang groin niya, dahilan para mahulog siya sa truck at mabasa ang shorts niya. Sinabi ni Brett na sobra ang ginawa niya kaya umalis si Ashley na upset. Pagkaalis niya, dumating ang mga big spiders at napasigaw si Brett sa takot. Tumakbo siyang papunta sa mga kaibigan niya pero nang makita nila ang basa niyang shorts, inakala nilang nagbababy siya. Biglang tumalon ng isang spider sa isa sa mga teens at pinatay ito, kaya doon lang nagsimulang magtakbuhan ang lahat. Nakaligtas ang ilan sa bikes nila pero marami pa ring nahuli at kinain ng spiders. Hinabol pa ng mga creatures ang mga bikes para makrush ang riders at kainin sila. Nag-speed up si Brett at nagawa niyang mag-jump para sipain palayo ang isang spider. Pagkatawid niya sa road, sinubukan siyang sundan ng isa pang spider pero nadodge ito ng truck. Tumalon naman ang ibang spider sa truck at inistorbo ang driver hanggang sa mabangga ito sa light posts, nagdulot ng maliit na explosion na pumatay sa maraming monsters. Dahil sa crash, bumagsak din ang phone lines, akala ni Brett tapos na ang laban pero may dumating pang mas marami kaya nagmamadali siyang tumakas. Nakarating siya sa mine at aksidenteng nabangga ang wood sa entrance, dahilan para gumuho ito at mabarahan ang butas. Sinubukan ng spiders maghukay papasok kaya tumakbo si Brett para maghanap ng ibang daan palabas. Samantala, narinig ng aso ni Glatos ang tunog sa basement at bumaba ito para tingnan. Nakakita ito ng butas sa wall at nagbarkang, pero biglang lumabas ang isang malaking spider at kinuha ang aso. Nang mapansin ni Glatos na nawawala ang aso niya, hinanap niya ito at nakita ang collar malapit sa butas. Pumasok siya at nadiskubreng nakakonekta pala direkta ang bahay niya sa mines. Doon lumabas ang mga spiders at nahuli rin siya, binalot nila sa cobweb. Hindi nagtagal, narinig din ni Chris ang mga tunog at pumunta sa basement kung saan nakita niya ang butas at isang malaking spider leg, kaya doon niya nalaman na hindi nagsisinungaling si Mike. Kinaumagahan, dinala ni Chris ang leg kay Mike at ipinaliwanag ni Mike na ang klase ng spider na ito ay hindi agad kinakain ng prey, kaya posibleng buhay pa si Glatos. Sa kabilang room, sinisira ni Ashley ang picture niya kasama si Brett nang biglang may spider na pumasok sa window at itinulak siya sa wall. Narinig ni na Mike, Chris, at Samantha ang sigaw niya kaya dali-daling pumunta sila sa room ni Ashley at nakita nilang binalot na siya ng spider sa cobweb. Tinangkang atakihin ni Chris ang spider gamit ang kung ano-anong bagay, kaya ginamitan siya ng mas maraming cobweb ng spider at na-trap din siya sa wall. Buti na lang may weapon si Samantha sa bahay at nahanap niya ito sakto para ma-shoot ang spider at mapatay. Pagkatapos, tinawagan ni Samantha si Pete gamit ang police radio at sinabi niyang dalhin nito ang lahat ng weapons na kaya niyang makuha papunta sa bahay nila. Sa mines naman, naghahanap pa rin si Brett ng exit at nadadaanan niya ang patay na miner. Malapit doon, may mga taong nakabalot sa cobweb cocoons, at ang iba buhay pa. Napanood niyang kumakain si Consuela mula sa gumagalaw na mga katawan kaya dali-dali siyang umalis. Sa town, nagsasara na ang barber ng shop niya nang makita niyang may 2 giant spiders na tumalon sa kaibigan niya at binalot ito sa cobweb. Sa police station, nag-ipon si Pete ng maraming weapons hanggat kaya at umalis gamit ang car niya, hindi niya alam na may mga spiders nang sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa bahay ni Samantha, may narinig siyang tunog sa roof ng car kaya binaril niya ito, at may green gun na tumulo sa mukha niya. Paglabas ng group, binaril ni Samantha ang spider at nagawa nilang makapasok sa car. May isa pang spider na umatake pero nabaril ni Chris bago sila nakaalis. Habang dumadaan ang police car sa town, napansin ito ng maraming spiders kaya sinundan nila ito.
Sa wakas, nakarating ang group sa trailer ni Haron at si Samantha ang nag-take over ng show niya para i-warn ng mga tao tungkol sa spiders. Pero walang naniniwala dahil kilala ang show ni Haron sa mga fake alien stories. Maya-maya, dumating ang isang giant tarantula at niyugyug nito ang trailer habang nagsesend pa si Samantha ng last message. Lahat dapat magpunta sa mall dahil safe ito dahil sa concrete walls. Tinulak ng tarantula ang trailer habang paulit-ulit na binabaril ni Pete ang monster hanggang sa bumagsak itong patay. Bumagsak din ang trailer at narinig sa radio ang sigawan ng mga tao. Dumating ang second tarantula kasama ang mas maliliit na spiders kaya nagmamadali ang group na umalis. Samantala, sa town, may isa pang sasakyan na nahihirapang mag-drive dahil may spider sa roof nito at nag-crash tuloy. Lumabas ang mga locals para tingnan ang ingay at doon nila nakita ang mga spiders na tumatakbo sa streets. Nagpanik ang mga tao at tumakbo habang ang mga monsters ay bumabasag ng windows at tumatalon sa roofs para patayin ang kahit sinong maabyutan nila. May mga spiders ding sumusulpot mula sa ilalim ng lupa kaya naghagis ng ladder ang isang lalaki at ginawa itong tulay para makarating sa car niya. Pero mabilis matuto ang mga spiders at sinimulan nilang piliting buksan ang mga car door para makuha ang kanilang victims. Pagdaan ng grupo ni Samantha at makita nila ang matinding kaguluhan na nagkalat sa buong city, agad niyang ginamit ang police speaker para utusan ang lahat na tumakbo papunta sa mall. Sa oras na iyon, ang nandoon lang sa mall ay ilang workers at si Wade, na tuwang-tuwa pa dahil akala niya malaking crowd iyon na sumusuporta sa kanya. Habang naguunahan ang mga tao papasok, naiwan sina Samantha at Pete sa pinto para barilin ang mga paparating na spiders at bigyan ng oras ang mga survivors. Pagkapasok ng lahat, pinaandar ng worker ang gate kaya kailangan pang magmadali ni Samantha at Pete para makapasok bago tuluyang bumagsak ang gate sa sahig. Pagkatapos nilang masigurong nakasarado at secured ang lahat ng pinto, nagsimula ang argumento kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan nilang tawagan ng army, at saka sinabi ni Wade na may cellphone siya, pero sobrang hina ng signal. Dahil dito, nag-volunteer sina Chris at Harlan na umakyat sa roof para gamitin ang antena. Habang ang natitirang tao ay nag-iikot sa bawat store para maghanap ng kahit anong pwedeng gawing weapon, kinuha naman ni Mike ang ilang perfume bottles at binigay kay Chris, paliwanag niya na makakagulo ito sa sobrang talas ng pangamoy ng spiders. Ilang minuto lang ang lumipas at nakarating na sina Chris at Harlan sa roof, kaya nagsimulang umakyat si Chris sa antena habang binabaril naman ni Harlan ang mga spiders na umaakyat na rin sa building. Nakuha rin ni Chris ang signal pero noong tumawag siya sa 911, hindi pinaniwalaan ng operator ang kwento niya. Sa ibaba, nagsisimula ng bayuhin ng kalahating bahagi ng spider ward ang front gate para mabuksan ito unti-unti. Tahimik na naghihintay ang lahat, pero napansin ni Ashley si Wade na palihim na lumalabas sa backdoor. Sinabi niya ito sa crowd at napagtanto ng isang mall worker na papasok si Wade sa mines sa basement. Pinapanta ni Samantha ang mga anak niya doon para magtago habang siya at ang ibang adults naghahanda para harapin ang malaking tarantula na sa puntong iyon ay tuluyan ng nabasag ang gate. Umatras ang tarantula at hinayaan ng daan-daang mas maliliit na spiders na ramaga sa papasok sa mall. Agad na nagpaputok ang mga tao pero sobrang dami ng kalaban kaya napilitan silang tumakbo papunta sa basement. Mabilis na kumalat ang kaguluhan sa buong mall, at sunod-sunod na nahuhuli o napapatay ng mga spiders ang mga tao sa bawat sulok. Hindi nakarating si Pete sa basement kaya tinaas niya ang shutter ng sapat para gamulong papasok, at nang ipasok ng spiders ang mga paa nila sa ilalim, pinagpuputol niya iyon gamit ang chainsaw. Sa basement, nadiskubre ng survivors na nilak ni Wade ang susunod na pinto, kaya tuluyan silang na-trap. Samantala, sa roof, napapalibutan na sina Chris at Harlan ng spiders kaya napilitan si Harlan tumalon pababa para maging distraction, sakto namang paglabas ni Pete. Hinahabol na sila ngayon ng mga spiders, at ang pinto sa likod nila ay nabubuksan lang mula sa loob kaya wala silang ibang magagawa kundi tumakbo. Sa mines naman, nagulat si Wade nang makita si Brett, pero bago pa sila makapag-usap ng maayos ay nakita na sila ng spiders. Tinangka ni Wade na agawin ang bike ni Brett para makatakas, pero nadampot siya ng spider at kinaladkad palayo. Dahil mas marami pang monsters ang papalapit, mabilis na sumakay ulit si Brett sa bike at tumakbo para iligtas ang sarili. Sa loob ng isang mall store, lumabas mula sa pinagtataguan ng barber pero hindi niya agad napansin ang gumagalaw na tent hanggang sa biglang lumitaw ang spider at tumalon para hulihin siya. Samantala, si Chris ay umakyat pa ng mas mataas sa antena hanggang marating niya ang mga cable, saka siya dumulas pababa sa mga iyon para makarating sa vents na diretso papasok sa mall.
Nakita ni Samantha si Chris na na-stuck sa likod ng grill kaya agad niya itong tinulungan makalabas bago sila sumama sa iba sa basement. Biglang may malakas na kumalabog sa pinto hanggang bumigay ito, si Brett pala iyon, gamit ang isang maliit na makinarya para mabuksan ang daan. May ilang spiders sa likod niya kaya agad nagpaulan ng bala ang crowd hanggang mapatay ang lahat ng iyon. Marami pang spiders ang sumusubok buksan ang kabilang pinto kaya inilipat ni Samantha ang makinarya para harangan iyon bago sumama sa grupo na dumadaan papunta sa mines. Habang tumatakbo sa tunnels ang lahat, napansin ni Chris ang kakaibang amoy at na-realize niyang methane gas ito, ibig sabihin kahit maliit na spark pwedeng sumabog ang buong lugar. Sa gitna ng pagtakbo, may mall worker na nagkamali ng liko at agad na abutan ng spider na tumalon at kinaladkad siya papunta sa nest. Isa pang spider ang sumugod sa grupo pero ginamit nila ang crossbow para patayin ito nang walang sparks. Nagpatuloy sila hanggang marating nila ang spider nest kung saan nakakakon lahat ng prisoners para kainin ng Reyna. Nagulat ang lahat nang may nalaglag mula sa kisame pero si Wade lang pala iyon, nakabalot din sa cobweb. Pagkalaya niya, sinabi ni Chris kay Samantha na pangunahan niya ang grupo papunta sa exit habang siya naman ang hahanap kay GLaDOS. Bago sila maghiwalay, sinubukan ni Chris sabihin ang nararamdaman niya pero sinabi ni Samantha na alam na niya at nabinugbog nito ang asawa niya noon dahil niloko siya nito, isang bagay na sinabi ng tatay ni Chris kay Samantha bago siya namatay. Tinapos ni Samantha ang pamamaalam nila sa isang mabilis na halik. Habang pababa sa basement ang lahat, nabasag ng tarantula ang pinto at humahabol na sa kanila kasama ang mas marami pang spiders. Sa mines, isa-isang sinuri ni Chris ang mga katawan hanggang matagpuan niya si GLaDOS na buhay pa. Pagtingala niya, napansin ni GLaDOS ang gold vein na nasa likuran lang ni Chris. Biglang dumating si Canuela, pero hindi niya ito mapapaputukan dahil paputok ang methane gas. Kaya tinapon niya ang perfume sa mukha nito, nagpanik at nabulag si Canuela ng ilang segundo, sapat para makasakay sina Chris at GLaDOS sa bike ni Brett upang makatakas. Sa paglabas nila, nagtago si Chris ng matchbox sa loob ng isang lamp. Habang hinahabol sila ni Canuela, nakalabas naman ang crowd mula sa mine at nakita ang generator. Wala itong gas kaya inalok ni Ashley ang taser, at gumana nga ang generator dahil dito. Isa-isang umilo ang mga bumbilya sa loob ng mine at sinindihan nito ang mga posporo, na nauwi sa isang napakalaking pagsabog na kumalat sa buong tunnels. Si Chris at si GLaDOS ay nagmadali at nakalabas sa tamang oras, pero lahat ng spiders, kasama si Canuela, ay nasunog sa apoy. Patay lahat ng creatures dahil sa malaking pagsabog, habang si Wade ay nagreklamo dahil hindi na niya maibibenta ang mines sa ganitong kalagayan. Biglang dumagsa ang maraming cops, ambulances, at firefighters kasama sina Harlan at Pete, na nagpapakita na fans pala sila ng show ni Harlan kaya nagmadali silang dumating. Tinanong nila kung may ibang survivors, pero sinabi ni Chris na si GLaDOS lang ang nakaligtas sa mga cocoons. Ilang araw pagkatapos, may bagong gold teeth si Harlan, salamat sa trabaho ni Chris sa infamous na gold vein.